What's going on everybody? Yvonne here. Kahit nagsisimula pa lang kayo or meron na kayong lumalaking business, yung paghanap ng tamang team members ay pwedeng makabuo or makasira ng operation nyo. Kaya para maayos yan, today i-cover natin ang dalawang platforms na kilala pagdating sa hiring, Jboard at Upwork. Parehong malakas ang capabilities ng platforms na to. At ang dami nilang features para matulungan kayong makahanap ng tamang tao para sa business nyo. Be-breakdown ko ang bawat platform side by side. At i-cover natin ang features, pricing at use case scenarios para makita natin kung alin talaga ang mas babagay sa inyo. So simulan na natin with Upwork. At kung gusto nyong i-check out ang alinman sa platforms na to, i-follow nyo lang yung link sa description sa baba dahil may free trial silang ino-offer through that link. So pagka-click nyo ng link, click natin yung sign up dito and client tayo na mag-hire for a project. So i-check lang natin yung box na to and let's get started. Ilagay natin yung first and last name nyo, pati yung email na gusto natin gamitin. Okay, set na rin natin yung password nyo, yung bansa, i-check yung agree sa terms of service and let's create your account. Gagawa tayo ng sarili nating account and ayun na, created na yung account natin. Mag-a-ask lang siya ng ilang questions about sa business nyo para mas madali for Upwork na i-set up yung profile nyo. So it's going to be just us for now. Yan yung website natin, dreamersmedia.io. And Yvonne Barreno ang pangalan ko. Again, sa part na to, make sure na ilagay nyo yung sarili nyong information. Example lang tong gamit ko ngayon. Click natin yung continue and boom, ready na tayo. Ito na yung overall interface ng Upwork. Ngayon, kapag ready na tayong mag-post ng job, ang kailangan lang natin gawin ay press tong button dito. Ang cool part sa Upwork ay meron na tong built-in AI features. Ang dami niyang tools na naka-integrate na. So let's go ahead and actually use AI para makagawa tayo ng first job post natin. Sa example na to, gusto natin ng someone na mag-handle ng digital marketing for swimming supplies. Nabanggit ko lang yung swimming supplies kasi swimmer ako buong buhay ko. Let's go ahead and press continue. Magsiset tayo ng hourly rate na nagre-range from $8 per hour to $800 per hour. So medyo malawak yung gap dito. Press na ulit tayo ng continue. Alright, as you guys can see, AI has actually done a pretty good job sa pagsulat ng general description para sa atin. At syempre, lahat ng to pwede nating i-edit ayon sa gusto natin. So scroll down tayo dito, makita natin na may mga naka-attach na iba't ibang skills, right? Makita natin yung iba't ibang tags na pwede nating i-filter sa Upwork. Merong scope ng project na hinahanap natin, location, at syempre yung budget ng project. Pwede rin tayong mag-add ng screening questions na highly recommended ko talaga. At kapag happy na tayo sa lahat ng yun, press na natin yung continue. Ngayon, hihingin ni Upwork na i-verify nyo yung email at phone number nyo. So let's go ahead and do that bago nyo ma-post yung job. Verify natin yung phone number natin dito. And boom, mula dito, pwede na rin kayong mag-add ng billing method. Pero pwede pa rin namang skip muna yan at gawin na lang later. Ngayon, as you guys can see, meron silang ilang candidates na pwede nating i-invite for interview. Pero for this example, skip ko na lang muna tong part na to. Pero kung ako sa inyo at talagang naghahanap ako ng someone to hire, daanan nyo na lang isa-isa yung mga candidates na to. Tignan nyo exactly kung ano yung mga ma-offer nila at kung magiging magandang addition ba sila sa team nyo. Kapag nag-click kayo sa kahit sinong candidate, may kita nyo yung name nila, right? Ilang total jobs na ang nagawa nila, ilang total hours, profile description, at mga ganong details. Meron ding ibang work history examples at iba't ibang reviews na nakuha nila. Lahat ng information tungkol sa specific na individual na yon may kita nyo sa left-hand side. Kasama yung languages na alam nila, yung licenses na meron sila, at yung educational background nila. At ulit, lahat ng to sa left-hand side ay pwedeng magkakaiba per person. So, nasa inyo talaga kung paano nyo gustong isa-isahin at hanapin kung ano talaga yung hinahanap nyo. So, let's go ahead and exit out of here. Press natin yung skip dito at pagkatapos para makompleto yung profile, ilagay lang natin aerospace as our industry. And again, it's going to be just us. Press continue, pero pwedeng skip na lang. And boom, just like that. Ready na kayo para sa first hire nyo. At bago tayo magpatuloy, tatanggalin ko muna tong job posting para walang mag-isip na legit to. So, scroll down tayo dito, remove posting, and ready to go na ulit tayo. Ngayon, tignan naman natin kung ano pang features ang meron dito. As you guys heard, ang daming built-in features sa Upwork platform. Pag pumunta tayo sa Jobs tab, may kita nyo yung mga options like dashboards, job posts, all contracts, at iba pa. So with this platform, talagang ginawa siya for scaling businesses. Kasi halos lahat ng job needs nyo, pwede nyong i-manage sa isang lugar lang. At kapag nagbabrowse na kayo ng candidates, sobrang dami niyan dahil sobrang laki ng Upwork. Which is actually a really good thing. Kasi marami kayong pagpipilian. Like as you guys see right over here, kapag may talent na tayong nakuha, ang dami nating options dito tulad ng Discover Your Hires, Company Hires, Recently Reviewed, at iba pa. Hindi ko na iisa-isahin lahat ng features sa video na to. Pero just know na Upwork is a really popular platform. Kilala siya ng maraming tao. Kaya madaling makahanap ng top quality talent at mula sa managerial perspective, ang daming pwedeng i-offer. Kapag pumunta tayo sa Reports tab, may kita natin yung mga options tulad ng weekly summaries, transactions, budgets, timesheets, at iba pang tools para masigurado na walang nalalagpasan or nakakalimutan. Crucial to lalo na kapag nagsimula na tayong mag-hire ng more than one person para matrack natin lahat ng maayos at yung scalability ng system ang isa sa pinakamalaking advantage nito sa market. Hindi lang maraming tools na built-in sa platform, pero ang dami rin nitong integrations. Sikat na sikat siya at ang pinaka-best part dito, babayaran mo lang kapag satisfied ka na talaga sa trabaho na natanggap mo. Ngayon, yung pinakamalaking downside ng platform ay tungkol sa fees para sa iyo at pati na rin sa client. So bawat beses na gusto mong mag-hire ng someone, pwedeng may malaking fee na kasama yon. At bukod pa doon, tuwing magbabayad ka sa isang freelancer, may fee din sila na kinakaltas. So may fees both sides na medyo mabigat lalo na kung small business ka. Pero kung ang hanap nyo ay isang platform na sobrang daming talent, nasa tamang lugar kayo. Ang daming freelancer sa platform na to. Kaya kung hindi naman sobrang issue ang budget, ito na talaga ang solution para sa inyo. Pero ngayon, let's go ahead and jump into Jboard
Jboard at tignan natin kung paano siya nagko-compare. So gamitin lang natin yung link sa description and then i-click natin yung start free trial dito sa part na to. Yung Jboard name natin is Yvonne. Company name will be Independent Job Board. Business size 0 to 1. Name ko, password at password ulit. Okay, accept na natin yung terms then press sign up and continue. Alrighty, as you guys can see, meron tatlong plans na available para sa atin. Light, Standard at Advanced. Ang maganda dito, makakakuha kayo ng free trial kapag ginamit nyo yung link. Kaya hindi kailangan agad mag-commit. Pero after ng free trial, kailangan nyo nang mamili ng isa sa mga plans dito. Para sa most of you guys na nanonood ng video na to, feeling ko meron na yung light plan ng lahat ng kailangan nyo kung goal nyo lang naman ay mag-post ng jobs at makahanap ng tamang candidates para sa mga yon. Pero kapag nagsimula na tayong mag-scale at kailangan na nating mag-post ng mas marami pang jobs at mas maraming tao na ang involved, pwede rin tayong mag-upgrade ng plans para maka-keep up. So let's go ahead and start with the light version dito. Alright, andito na tayo sa system. At ang pinaka-best part ng Jboard kaagad ay kung gaano siya ka-customizable. As you guys can see right over here, kapag pinindot natin yung customize appearance, itong mini website natin may logo, may job categories, lahat yan pwede nating i-edit. Pwede nating i-modify para talagang maging sarili nating branding. Kaya kung marami kayong ipopost na jobs, lahat ng yun pwedeng magstay sa iisang centralized space at mukhang professional pa rin siya. As you guys can see here, kapag pinindot natin yung add section, drag and drop lang lahat and sobrang dali niyang gamitin. Gumana siya parang lahat ng usual drag and drop builders. Pwede niyong i-modify yung styles, kaya hindi niyo na kailangan kabahan masyado dito. Balik muna tayo sa dashboard natin. Pero kung gusto nyong i-access yung dashboard at makita kung anong itsura ng job post nyo, ang kailangan nyo lang gawin ay click yung name nyo or business name dito. At makita nyo na lahat ng job post nyo by category. And again, lahat ng to ay parang placeholders lang for now, right? Pero pwede nyong i-customize lahat yan sa loob mismo ng system. So for example, kapag kinlik natin yung Slack dito, makita natin lahat ng jobs under Slack ay may kinalaman sa software engineer, manager, software engineering, mga ganun. Pwede rin natin silang i-modify sa back-end ng platform natin. Pero ang point na gusto kong i-highlight dito ay lahat ng bagay na nandito sa isang centralized na lugar at ang linis pa ng itsura. Yung goal ng Jboard at kung bakit nagbabayad kayo ng monthly subscription ay para yung buong experience maging customized, personalized at sobrang dali gamitin. So kung marami kayong gustong i-post na jobs, no-brainer na solution talaga to. Ngayon punta na tayo dito at mag-post talaga tayo ng job. Yung company name natin will be Test Company. Yung website will be myfirstwebsite.com. At yung name natin will be Yvonne Breno with a password. Alright, job title natin is going to be marketer, job type, full-time, category, engineering, right? Of course, pwede nyo namang i-modify lahat yan, depende sa gusto nyo. Location, remote, 3D math descriptions, compensations, right? Pwede nyong i-edit lahat yan ayon sa preference nyo. Awesome. Kapag kompleto na lahat ng info na to, press lang natin yung next. Pero para makomplete yung posting, kailangan natin siyang i-connect sa Stripe. So gagawin ko lang yan sa back-end habang sineset up yung account nyo. Pero ayan, as you guys can see, ang daming features sa platform. Sobrang personalized talaga. At kahit pumunta ako dito sa update category section, ang dami talagang iba't ibang categories. Na nakita na rin natin yan nung gumawa tayo ng job posting kanina. Pwede natin silang i-modify, depende sa job na ipopost natin. At take note, pwede rin kayong mag-create ng job mismo from the main dashboard. Ang kailangan lang gawin ay press yung add job at lahat ng fields na dinaanan natin kanina, andito rin lahat. Pero ulitin ko lang, ibang-iba talaga tong platform na to kumpara kay Upwork dahil sa dami ng custom features na meron siya. Yung main goal ng platform ay pagsamahin yung mga sites tulad ng LinkedIn at Indeed sa isang lugar lang at i-customize yung buong experience. Pati na yung itsura, yung job posts at kung ano-ano pang elements. Pwede rin kayong mag-host ng sarili nyong blog sa loob ng platform. Ang kailangan nyo lang gawin ay yung add post dito at ayan, pwede na tayong mag-host ng sariling blog sa isang platform lang. At dahil doon, makakatulong to sa SEO natin. Magiging mas madali para sa ibang tao na mahanap tayo online. At kapag ginamit nyo na ang platform, susunod na rin doon yung audience nyo. Gaya ng nabanggit natin kanina, isa sa pinakamalalakas na strengths ng Jboard ay yung fact na madali talagang makahanap ng niche jobs gamit ang platform. Kasi pwede mo talaga siyang gawin lahat sa isang lugar lang. Sa mga platforms tulad ng Upwork, mas bagay siya kung naghahanap lang tayo ng marketer or salesperson, yung mga medyo generic na roles. Pero kung gusto nating i-customize talaga kung anong klaseng tao ang hinahanap natin, sobrang dali gawin yon sa Jboard. At kung gusto nyong i-try mismo yung mga platforms, andyan sa description yung links para sa kanilang dalawa. Ang dami talagang kayang i-offer ng parehong platforms. Pero at the same time, ang wild din ang pagkakaiba nila sa isa't isa. At kung gusto nyong matuto pa, dito sa channel na to gumagawa kami ng videos about starting and growing your business. At syempre, malaking part talaga ng process ang hiring. So kung nakakuha kayo ng value sa video na to, don't forget to leave a like and subscribe para sa mas marami pang videos na ganito. Till next time, peace!